At ito na nga guys, gumalaw na yung mga kakampuet. Ito, sinampahan na ng kaso si BP Sara sa ombudsman. Patong-patong. Tingnan ninyo yung mga dokumentong hawak-hawak nila. Sangkatutak, tambak na tambak. Panuorin muna natin guys yung balita bago tayo magbigay ng komentaryo dito. Inireklamo sa ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation at bribery. Dahil yan sa mali umanong paggamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Dawit din ang 15 opisyal ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Salima Rafran. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni BP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng ombudsman sa evaluation ng reklamo. Kung hindi ako nagkakamali, yung pare na yan, yan yung dating adik. Siya mismo yung nagsabi niya na, hindi ako. Dating adik yan eh. Ngayon, nagsasalita siya tungkol dyan sa maling paggamit daw ng confidential fund ni BP Sara. Concern ba talaga to? Concern ba talaga sila sa corruption tungkol dyan sa confidential funds na yan? Bakit si Sara Duterte lang yung sinisilip ninyo? Silipin nyo yung confidential and intelligence funds ng Pangulo. Ni BBM, billion-billion yan. Simot yan. Kung gusto ninyo na labanan yung corruption na sinasabi ninyo dyan sa mga confidential funds, paggamit na yan, silipin nyo lahat ng may confidential funds, hindi lang yung Vice President. Nahahalata kayo eh. Wala kayong interest dyan sa paggamit ng confidential fund na yan. Alam nyo kung ano yung interest nyo. Halata namin, halata ng tao. Ang interest nyo dyan ay pabagsakin si Vice Presidente Sara Duterte. Dahil takot na takot kayo na makaupo yan bilang presidente. Dahil magtatago kayo niyan eh. Di ba? Ito, hulaan ko kung sino yung nasa likod nyo, kung sino yung nag-udyok sa inyo niyan. Isang kongresista yan. Alam na alam ko yung galawan yan.
Ha? Galit na galit yan sa Duterte eh. Taga Bicol yan. Taga San Agustin Iriga yan. Oo. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Itago na lang natin sa alias na Saba. Oo. Diba? Sino maniniwala sa inyo? Diba? Sabihin ninyo, betrayal of public trust. Sino yung public trust? Sino yung public? Kayo. Kayo mga pinklawan kayo, mga dilawan kayo. Ilang porsyento lang kayo, kunti lang kayo eh. Tignan ninyo sa survey. Kasi habang pinababagsak ninyo yung vice presidente na yan, mas lalong tumataas yung tiwala ng tao dyan. Mapabagsak nyo man si Sara Duterte, sigurado ako sa 2028 kung sino ang i-endorso ni Sara Duterte bilang presidente, yan ang mananalo. Ano guys? Nahulaan nyo na ba kung sino yung nasa likod niya? Yung nagsabi ng hindi natin afford yung isa pang Duterte na makabalik sa pwesto. Diba? Pinaglululoko nyo yung mga taong bayan. Halata kayo masyado. Desperado na yung mga ginagawa ninyo. Tignan na lang natin. Sabagay, kakampi nyo naman yung ombudsman dyan eh. Abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari. Diba? Pero, silipin nyo rin yung bangko ng mga may confidential fund. Diba?